So, tinutuloy po natin yung ating expository sermon about Ephesians. So, ngayon po ay nasa chapter 4 na tayo. Ang akin po ay 23 to 29. May 7 verses po ito. Pero ito po ay napakaganda dahil ito po ay pagpapakilala noong pagsusuot natin ng bagong pagkatao natin. Kaya ang title po natin ngayon ay, basahin nga po natin, Put on the New Man. Kung naalala po nyo, yung kay Pastor James ay put off naman. Pinaalis yung dirty old clothes. So, basahin po natin. Handa na ho ba kayo? Ang aking lalamunan. Hindi pa. Ephesians 4:23 to 29. Sige, basahin po natin. Basahin nyo sa mata. To be renewed in the spirit of your mind and to put on the new man who has been created in God's image, in righteousness and holiness that comes from truth. Therefore, having laid aside falsehood, each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on the cause of your anger. Do not give the devil an opportunity. The one who steals must steal no longer. Rather, he must labor doing good with his own hands so that he may have something to share with the one who has need. Verse 29, you must let no unwholesome word come out of your mouth, but only what is beneficial for the building up of the one in need, that it may give grace to those who hear. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Kung maalala po nyo, yung Ephesians, yung sinundan po niyan, Ephesians 4:22, sinasabi ho dyan na, ano sabi dyan sa 22? Iwanan na ninyo, yung bago po tayo mag-23, ang sabi dyan ay, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Sabi doon ay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Bakit? Yan ay napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Alam mo nyo, tayo ay bagong nilalang na. New creation na tayo. At meron na tayong bagong pagkatao na pinirepare ng Panginoon. Ang kailangan mo na lang ay iwanan. Personal ho ito. Hindi pwedeng patayin yan. Yung pamumuhay na yan. Kasi yan yung nakasanayan mo. Since na ikaw ay bata hanggang sa lumaki, yan yung mga ugali, iniisip mo, laman. Kaya nung na-born again ka, hindi totally. Baka matang spirit ay bagong-bago, yun ang new creation. Pero yung bagong pagkatao mo, ay kailangan mo nga sabi doon sa 22 ay iwanan. Sabihin mo nga, iwanan. Sabi sa iba, hubarin. Magladlad, maghubad. Hubadin na ninyo ang dating pamumuhay. Bakit? Sapagkat yan ay napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Kaya nga po, kung isa-summarize natin yung sermon ni Pastor James, na take off the dirty old clothes, sabi dyan, ano yung mga dating asal ng mga dating pagkatao natin? Yung futility of mind. Walang kabuluhan ng mga iniisip. Matigas ang puso. Sabihin mo nga, matigas ang puso. Dati yun. Darkened understanding. Maitim. Hindi mo maunawaan ang karunungan ng Diyos. Alienation from God's life. Hiwalay ka sa Diyos. Wala kang buhay na walang hanggan. Lost sensitivity to moral truth. Nagkameron na ng kalyo ang puso. Sabi ni Pastor, unti-unting kumapal yung kanyang kalyo hanggang naramdaman niya na hindi na siya nakakaramdam. Kung naalala pa niyo yung kanyang personal sa atin na sana naman pag nagpi-preaching, huwag kayong magbubulungan. Pag may magandang sinabi, huwag na niyong pag-usapan agad para huwag inyong makalimutan. At pangalawa, kung may cellphone daw tayo, sabi ni Pastor James, pinapaalala na,
sana'y naka-mute para hindi na di-disrupt ang message. Kasi ang cellphone po talagang yan parang in love na in love sa'yo. At in love na in love ka sa kanya. Minsan nga, kasama mo pa yan hanggang CR So, dito sa church, pwede mong medyo hiwalay muna kayo. Kasi kung tutuusin, mas mahalaga si Jesus kaysa sa cellphone. Di ho ba? Kaya ba nating mabuhay na hindi hahawakan ang cellphone sa isang linggo? Isang linggo? Hey! Oh no! Mamaya makikita natin, bawal na magsinungaling. Makikita natin, old man yon So old man. Sa isang araw, kaya mong hindi hawakan ang cellphone mo? May nakagawa na sa inyo na hindi hinawakan ng cellphone sa isang araw? Ay, wala cellphone si mama. Pinagpala siya sa babaeng lahat. Amen? Sabi ang summarize ni Pastor James, the old life isn't just a bad behavior. It's a broken way of thinking that flows from a hardened heart and a blind mind. Kaya yung taong bulag na, kahit anong paliwanag mo ng katotohanan, wala na. Matigas ang puso, maliban na lamang na ang Diyos ang kumilos. Hardened heart and a blind mind leading to a corrupted life. This is not who you are anymore in Christ. Pwede man natin palakpakan. Hindi na tayo yan. Hindi ka na yan. Hindi ka na yung dating matigas ang puso at kinakalyo. May pakiramdam ka na ngayon. Nakakaramdam ka na at makikita ho natin mamaya sa maraming aplikasyon na gagawin natin dito sa pag-aaral. Talagang makakaramdam tayo dito. Sabi doon, anong ating title? Put on the new man. Ito na, kumbaga, namatay ka na Yung dati mong pinaglimingan damit, nakalubog na. Di ba pag namamatay ang isang bangkay, wala namang sasabi, oy, pahiram lang yan, baro na yan, kukuba rin namin yan. Kasamang inililibing yon. At tayo, may identification tayo kay Jesus na tayo kasamang namatay. Yung lumang pagkatao, at the same time, yung lumang pamumuhay. Ang problema, nakalimutan mong hubarin. Ayaw mong hubarin. Pinipilit mo pa rin, ito ang maganda sa akin. Hindi maganda sa iyo yan. Hindi bagay yan sa bagong nilalang. Ang lumang pamumuhay ay hindi fitted sa bagong nilalang. Kaya dapat hubarin mo. At ito, ibaro mo. Isuot mo. Isuot mo yung bagong pagkatao. Paano ang gagawin natin para ma-realize natin? Yan na, diretso na tayo. Ephesians 4:23. Anong gagawin mo lang? To be renewed in the spirit of your mind. So lahat ay nagsisimula sa ating isipan. Pag hindi na-renewed ang isipan mo na ikaw ay lumang pagkatao pa, may lumang pagkatao, at pinagbibigyan mo ang mga bagay na yan, hindi pa renewed ang iyong isipan. Hindi pa renovated, hindi pa nagbago, hindi pa nabago yung laman. Dapat alisin mo yun. Dapat nagsisimula sa isipan. Ay talagang ako na ito Yan yung mga paninindigan dati natin. Ako na ito Hindi na ako mababago. Sila magbago. Bakit ako magbabago? Pag ang ugali mo ba ay pangit, talagang yan na ang pangangatwiranan mo? Bay, hindi. Pag pangit. Kailangan hubarin. Isumpungin talaga ako anong magagawa ko? Magagalitin talaga anong magagawa ko? Sinungaling talaga ako anong magagawa ko? Meron. May ginawa si Jesus sa buhay mo. Amen? May ginawa na si Jesus Kaya nga ikaw ay naging anak ng Diyos sa kaloob-looban at siya'y nakatira sa iyo. Hindi nahihiya si Jesus na tumira sa iyo. Amen? So, yung paghuhubad natin, kusang loob yan. Kung ayaw mo, di huwag. Basta titirahan ka ni Jesus Christ ay yung Espiritu, kasi yung Espiritu mo, kailanman, hindi na magkakamali at magkakasala yun. Sa behavior mo, sa isipan mo, magkakamali ka. Pero yung iyong kaloob-looban, yung inner man mo, yung Espiritu mo, ay talagang nakatira dyan si Jesus Christ. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Ano yung mga naiisip natin dati, nung lumang pagkatao? Yung ating mga diskarte. Dapat maalis yun, dapat marinod yun. Dapat yung mga salitang, bubinasin ako bukas. Ayan yung mga daladala natin na hanggang ngayon pwedeng nasa sayo pa
Ha? Natingin ka pa sa buwan kung lulubog o kung tagtunaw o taglagas. Tagtunaw o tagbuo. Di ba? Pag may umaalis, iniikot mo pa ang pinggan. Di ba? So, anong purpose? Anong purpose mo? Para ikaw ay hindi mapahamak o para ikay swertihin. Kung tatama ka man sa wedding, maghahanap ka ng lalawa, yung may itlog na kulay puti. May itlog po ang lalawa yung gagamba. Tapos itatapat mo sa araw yung iisipin mo ngayon kung anong number yon. Kahit hindi naman yun talaga, iniisip mo lang, ay number 7 yun eh. So tatayaan mo. Bakit? Nakasalig ka kasi doon sa iyong lumang isipan. Yun lang naman ang dahilan ng tao. Nag-uutak pagano. Parang wala kang pag-asa, parang wala kang Diyos na aasahan. Kaya yung diskarte mo, yung galing mo, yung iyong mga ginagawang hakbang para ikaw ipagpala. Yun lang naman ang root cause ng bawat ginagawa ng tao. Kung paano laging magaling ang katawan mo, walang sakit, di basta may lalapit ka sa akin na may sula ang bibig, wala namang mawala kung magpalaway ako. Di ba? Yung bata nyo, na dala-dala, lawayan mo nga sa tiyan para hindi mabalis. Wala na po tayo sa ganyan. Wala po tayo sa ilalim ng sumpa. Tayo pinagpala ng Diyos. Tayo maliwanag ang future, kaya maliwanag din dapat ang ating mga isipan. Dapat renewed ang ating isipan. Mas concern kasi ang mga tao sa kanyang katawan, physically, kaysa sa kanyang kaluluwa. Kaya ginagawa yung mga bagay na yun kasi ang kanilang katawan gusto laging maayos. Kaya sabi ni Jesus sa mga Israelita, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Ano yung sinasabi ni Jesus doon sa mga Israelita? Yung ikang pangangailangan ng iyong susuotin na damit, yung kakainin mo. Sabi daw, huwag mong alalahanin yan. Unahin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ang maganda sa Diyos, sa atin ng mga pagano na hindi Israelita, hinanap muna tayo ng Diyos at binigyan ng kanyang katwiran. So, hindi ka na wala ng problema ang iyong kaluluwa. Amen? Wala ng problema. Kung mamatay man tayo ngayon, huwag naman sana. Wala ng problema ang ating kaluluwa. Meron ka ng buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang ginawa ng Diyos, ang galing. Inuna muna niya ang kaluluwa natin para hindi na tayo mapahamak. Kung inuna ng Diyos ang ating kaluluwa, hindi ba siya mapagbiyaya na kaya niyang isupply yung lahat ng ating mga pangangailangan sa physical? Ayun yung ating kaluluwa, mas inuna niya At ang naging kabayaran noon ay ang dugo at kamatayan ni Jesus. Yung pag namang ang kakainin mo lamang ay nariyan na, nalikha na rin naman ng Diyos. Nariyan na ang kanin, nariyan na ang ulam. Dati, kaming mga bata noon, nabubuhay lang sa kanin, walang pang-ulam. Pag may kamatis, buhay na. Pag may toyo at mantika na hiningi mo doon sa may baysanan, adobo na yon para sa mga batang 70s and 80s. Bago ka noon makapaglaro, magsasaing ka pa. Napakapalad ngayon ng mga bata, di ba? Sabi ng mga bata, thank you Lord, may rice cooker na kami, hindi na kami nagsasaing. Ephesians 1:5, tingnan ang ginawa muna sa atin ng Panginoon. Tayo'y kanyang pinili upang maging, anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Bakit ka naman pinili at ginawang anak? Sabi daw sa Ephesians 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sapagkat pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na makalangit at dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya tayo ngayon mga kapatid, kapag naramdaman mo o naranasan mo o pinananampalatayanan mo na ikaw ay pinagpala na ng Diyos, mababawas-bawasan kapag hindi totally renewed ang isipan, yung mga ukol sa iyong katawan. Hindi ka na masyadong concerned, ano ba isusuot ko? God will supply.
Alam ng Diyos kung paano ka dadamtan. Alam ng Diyos kung ano ang menu mo na kakainin mamaya. Mapalad nga tayo ngayon. Ang pagkain natin ay unlimited. Dati noon, 2 araw lang. May mga taong 2 beses lang nakakakain sa isang araw. Walang merienda. Ngayon, talagang ang pagkain ngayon, kung hindi ka magda-diet, ay talagang maaga tayong mapupugto ang hininga. Ang daming makakain. Ang dami na ngayong pagkain. Pero reklamo pa rin na reklamo ang tao. Nung una, walang makain. Ngayon, maraming makain. Ayaw namang pakainin ng doktor. Wala nang suotan. Pero pagdating sa mga bagay ng katawan, sabi doon, huwag kang mabahala. Sabi doon, huwag mong, don't worry about tomorrow. Sapagkat ang bukas ay may sariling pag-uuri sa kanyang sarili. Galatians 5:25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, ay di siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Yung Espiritu Santo ang tuluyan nating paghariin sa ating buhay. Ano ang sunod pagkatapos ng renewed mind? Ang renewed mind po ay, ang pagbabago po ng isip ay habang buhay. Hindi ngayon lang kayo magre-renew, bukas ay hindi na. Hindi ho ito yearly renewal, kagaya ng ginagawa ng mag-asawa. Every year, nagre-renewed ng vow. Ang renewal ng isipan po natin ay araw-araw. Minu-minuto, every time na may namit tayo na, ito ba'y kalooban ng Diyos? Ito ba'y nasa salita ng Diyos? I-renew ko ito. Simple as that. Papalitan ko ang aking isipan ng mga bagay na naaayon sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po, sa verse 24, ang sabi doon, pagkatapos mong ma-renew yung mind, ito na, to put on the new man who has been created in God's image, in righteousness and holiness that comes from truth. Ang katotohanan po niyan, dapat ma-realize natin na we are righteous and holy. So, ang gagawin mo na lang dyan ay act like it. Kung ikaw ay totoong righteous and holy, na totoo naman, ang pangalawa mong susunod na gagawin ay di kilos mo. Kung ano ka, yung ka. So, we are righteous and holy, so act like it. Sabi sa John 3:7-8, everyone who is born again is born of the Spirit. Born again ka na ba? Iyan po ang malaking pagkakalayo ng maling pagkaunawa. Ang born again po ay hindi relihiyon. Iyan po ay minsan ang pangyayari sa buhay natin na tayo ay maipanganak, born again sa ating espiritu. At ito po ay minsan lamang. If you are born again, then you are born of the Spirit. Since we already in the Spirit, naroon na tayo, let us walk after the Spirit. Makakalakad na po tayo sa Espiritu? Yes, dahil meron ka na, buhay na ang iyong Espiritu. Yung old man natin, child of Adam, slave ng kasalanan. Kaya wala kang magagawa talaga. Pero yung new man, child of God, and slave of righteousness. Wala ka na rin magagawa ngayon kundi gumawa ng katwiran at mga mabubuting gawa. Romans 6:18, pinalaya na kayo sa kasalanan. Yan ho ay confirm na yan. At kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Pwede ba natin sabihin, alipin na ako ng katwiran? Bakit? Yun, no? Pinalaya na tayo sa kasalanan. Maganda ho bang balita yan? Laya na tayo sa kasalanan. Pwede na tayong humindi sa kasalanan at umuo sa gawa ng katwiran. Dati kang nasa kadiliman, pero ikaw ay nasa kaliwanagan. Ikaw nga ay liwanag na. Dati kang alipin, dati tayong alipin, ngayon tayo ay anak ng Diyos. Dati tayong gapos ng kasalanan, ngayon tayo ay malaya na. Ang maganda ho dito sa
sa new man na ito, doon sa paglalagay natin, pagsusuot natin ng bagong pagkatao ito'y created in righteousness. Naku, napakaganda ho nito. Pwede kang pakisunod ng created. Pag sinabing created in righteousness, ikaw ay brand new. Wow, sabihin mo, pag brand new, hindi luma, hindi ka minodified, hindi ka unti-unting pinagaganda, brand new. And you are created in righteousness. Wow! Kung dati ikaw ay palso, ang lahat mong gawa ay lisya, ang lahat ng iniisip mo ay makamundo, yung sensuality mo, yung lahat ng iniisip mo ay kung paano magiging okay ka sa pananaw ng tao at sa pananaw mo, ngayon iba na. Ikaw ay brand new person. As righteous and holy as Jesus Christ. Wow, ang bigat po niyan. Hindi malunok yan. Kahit Kristiyano na, kapag hindi mo na-realize yan, hindi mo malulunok ang katotohanan yan. As righteous and holy as Jesus Christ. Nakakapakinig. Kaya ba natin tanggapin ang realidad na ang righteous natin ay kagaya at kasing hawig, kasing pantay na kay Jesus Christ? Ayaw na niyong maniwala. Kasi kung hindi kasing pantay at kasing taas ng kay Jesus Christ ang righteousness natin, papaano pa natin may itutumbas kay Jesus Christ? Anong gagawin mo? Wala ka nang pwedeng gawin eh. Kasi yan ay bigay sa'yo ni Jesus Christ. Regalo po ang righteousness. At walang level po yan. Yan ay as holy and as righteous as Jesus Christ. Kaya tayo pag tumindig talagang, we are created in righteousness. Hindi ikaw ang gumawa sa sarili mo. You are created in righteousness. 2 Corinthians 5:21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Ano ka ngayon? You are the righteousness of God in Him. Bakit? Aba, ay tingnan nyo. He made Him who knew no sin to be sin on our behalf. Yung lahat ng kasalanan mo, si Jesus Christ, naging kasalanan dahil sa iyo inilipat. Bakit? So that we might become the righteousness of God in Him. Walang ginawang akto si Jesus Christ ng kasalanan, pero siya naging kasalanan. Walang aksya ng kasalanan, wala siyang nagawa. Ikaw din naman, wala kang nagawang ni isang katwiran para maging matuwid, pero naging katwiran ka ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan siya doon? Bakit? Nagpalit kayo. Kinuha niya yung kasalanan mo, tapos ibinalik niya sa iyo yung kanyang katwiran. Kaya we are the righteousness of God in Him. We were not righteous because we acted righteously. Kaya, sabi doon, kailan nangyari ang pagiging righteous natin? Kailan nangyari po yon? Nangyari na ba o mangyayari pa ang pagiging righteous natin? Sabi doon, created na eh. Created in righteousness. Nangyari po yon nung tayo ay manampalataya kay Kristo. Nanampalataya ka na ba kay Kristo? The moment na ikaw ay nanampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, siya ay nakabitin doon sa krus, yung galit ng Diyos ay ibinuhos sa kanyang lahat dahil sa kasalanang para sa atin dapat mangyari, kasabay ng pangyayaring yun, nag-dispense din siya ng righteousness doon sa mga mananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya, napakatindi po ng ginawang ito ng ating Panginoon. Bakit gayon? Sabi doon, the moment na ikay nanampalataya, tinatakan ka na ng righteousness. You are righteous for all eternity. Declare nga po natin, I am righteous for all eternity. Kahit kayo magpatambling-tambling dyan, you are righteous. Di kayo righteous na tatambling-tambling dyan. Kung kayo sumasayaw, ano man ang ginagawa mo. At kahit kayo nagkakamali at magkakamali, at wala namang hindi nagkakamali, you are righteous for all
eternity. Kaya hubadin mo na yung dating lumang pagkatao kasi hindi bagay ang kilos mo doon sa iyong bagong pagkatao. Amen? Hindi bagay. Kasi righteous ka na for all eternity. Nagtatak na, nag-stamp na ang Panginoon. Itong aking righteous for all eternity. Walang bawian. Irrevocable. Ako nagdeklara. Maliban na iba ang magdeklara, walang makakapagdeklara na siya ay hindi na banal at matuwid sa aking harapan. Diyos na nagdeklara, sino pang pwedeng mag-revoke ng pagiging righteous natin at saka holy? Tanggap na ho ba natin that we are created in righteousness? Yun ang sabi Let us renew our mind. I am righteous for all eternity. Ang ganda po niya sa Tagalog, hindi nagkasala si Kristo. Sabi sa Tagalog, ano po sabi diyan? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan naman niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Matuwid ho tayo sa harapan ng Diyos. Kahit anong gawin mo, matuwid ka sa harapan ng Diyos. Ang pagiging banal at matuwid natin ay kasing totoo ni Kristo. Pwede ho ba natin palakpakan? Ang pagiging banal at matuwid natin ay kasing totoo ni Kristo. Sapagkat siya ang nagbigay. Totoo ba si Kristong nabuhay na maguli? Kung paano siya ay totoong buhay, totoo din ang ating pagkatao ngayon na tayo'y banal at matuwid sa kanyang harapan. Kasi yung atin pong pamumuhay nagsisimula kapag tama ang isipan. Kaya sabi nga right believing result in right living. Pag lisya at mali-mali ang iyong mga pananaw, di mali-mali din ang iyong mga hakbang, didiskarte ka ng sarili mo. Pero pag tama ang iyong paniniwala, tama ang iyong pinananampalatayanan, tama ang iyong pananaw. At ano yung pananaw? We are created in righteousness and holiness. Doon ka magsisimula. Pag nagsimula tayo doon sa bagong pagkatao natin, bago din ang ating mga hakbang. Kasi nasanay tayo doon sa mga luma. Wala namang ditong pinanganak na talagang perfecto na sa behavior. Lahat po tayo ay nagkakamali pa at may binabago pang behavior sa ating sarili. So, right believing, result in right living. Ang isa pong magandang bagay ay paalalahanan natin ang ating mga sarili lagi. Harap tayo sa salamin, sabihin mo, every morning, I am the righteousness of God. Katwiran ako ng Diyos dahil kay Kristo. Pagbaba mo ng kotse, pag-akyat mo ng kotse, pagsakay mo ng motor, katwiran ako ng Diyos para wala ng road rage. Di ba? Para hindi na masyadong mag-iinit ang ulo. Amen? Kasi madali ho tayong mabuyo kung tayo ay walang pagkaunawa doon sa ating pagkatao na we are righteousness of God in Him. Pag sinabi mo, hindi ako papatol dyan. Bakit? I am the righteousness of God in Him. Pwede kang hindi pumatol na dyan sa mga bagay na yan. At yan po ay reminder sa atin lahat na tayong nagbabago ng isipan. Lagi magbago. Lagi kang harap sa salamin. Mas una mong tingnan yung pagiging righteous mo kaysa sa muta mo. Amen? Paalalahanin. And if ever na makakalimutan po natin yung realidad na tayo yung righteousness, don't worry. Ang Holy Spirit will convict you of your righteousness. Uy, nakakalimutan mo na anak na righteous ka. Ito, Holy Spirit na nasa loob mo. Uy, righteous ka na. The Holy Spirit will convict of our righteousness. Ang galing talagang gustong-gusto ni Lord na tayo ay makalakad ng may kabanalan sa gitna ng mundong ito. Yun po ay sa John 16:8 to 13. Ang Holy Spirit at ang patnubay sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Kaya yung righteousness mo na galing sa Diyos, ipapaunawa niya, ipapaalala niya. Kasi yung mga katotohanan galing sa Diyos, yun ang ipinapaalala ng Holy Spirit sa atin. Uy, righteous ka na.
Tingnan si Apostol Pablo, laging sinasabi niya sa kanyang mga sulat, kayong mga taga-Korinto na mga banal, tinawag ng Diyos, tinawag para magpakabanal. Walang sinabi doon, kayong mga balasubas, kayong mga Judas, Hestas. Hindi ho sinabi hindi ho ganun ang laging pasimula ni Apostol Pablo. Kino-confirm lagi ni Apostol na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay banal na, kaya ang asal mo ito na dapat. At kung hindi pa yan, edi ikaw ay magbago ng isipan. Mag-renew ka ng isipan mo para ikaw ay umayon ayon sa iyong pagkatao. Yon. Now, ito ho ang maganda. Ang verse 25, hanggang 29 lang naman tayo eh. At maganda ang mga gagawin natin. Ang verse 25 ay nagsimula sa therefore. Bakit naman therefore? Sabi doon, therefore, having laid aside falsehood, each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Sabi doon, yung therefore pong sinasabi noon ay nagsimula sa for that reason. Ano? As a result ng nung iyong bagong pagkatao na created in righteousness and holiness, ano na ngayon? Ay di, ilay aside mo na yung falsehood. Alsin mo na yung mga pagsisinungaling. Ang ganda po sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Dahil dito, dahil ikay bago ng nilalang, dahil ikay may bago ng pagkatao, ay itakwil na natin. Itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Alam niyo po, yung katotohanan dyan, mas masarap pakinggan kaysa sa kasinungalingan. Obviously. Amen? Pag kasinungalingan kasi nagdudulot ng ng hindi magandang bagay. Pero yung sabi doon, lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kasi yung kasiraan ng isa, kasiraan natin lahat kasi iisang katawan tayo. Tama ba? Tayo ba sa ating katawan, may minamaliit tayo sa ating katawan? O sinisiraan natin, sinasabi mo sa bibig mo, ang takaw-takaw mo naman, hindi na kita pakakainin, sabi ng kamay, ay yari ka. Hindi ka mabubuhay ng 1 linggo siguro. Wala, kasi ang kasiraan ng lahat ay ang kasiraan ng isa, kasarian. Kasiraan ng lahat. Sabi doon, magsabi, ano ang solusyon sa pagsisinungaling? Ano po yung masamang gawaing ng lumang pagkatao natin? Pagsisinungaling. Dati ba sinungaling ka? Kanina nga, nagsabi ako kung sino dito ang ang kayang humawak ng cellphone ng 1 linggo. Hindi kaya. O marami na ngayon nagsasabi ng katotohanan. Ang solusyon po, pag nagsisinungaling, magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Yun ang sabi kanina. Alam nyo kasi, ang katotohanan, hindi lang sa loob ng church. Hanggang sa labas, hinahanap nila ang katotohanan. Umaabot ang katotohanan hanggang labas. Sa kapitbahay mo, nagsampay ka ng damit, tapos nagpausok naman siya. Nagalit ka ngayon. Hindi mo naman sinabi ang katotohanan na alam mo, huwag ka magsiga kapag na may sinampay kami. Hindi ka naman nagsasabi ng totoo. Sinabi mo lang, susumbong ko yan sa barangay. Ginayon mo na agad. Kasi hindi ka nagsabi ng totoo na ikaw ay naagrabyado. Pero kung ikaw ay vocal, sinasabi mo ng totoo, alam nyo, babaho ang damit namin dahil nagsiga kayo. Baka patayin noon. Mamaya uling hapon, pag namamalansya ka na. Meron niya dito nakapatiran, nagalit sa kanya, pulis pa naman. Para sabi ng mga kapitbahay, galit sa iyo yan. Dahil meron kayong ginagawa sa barangay na hindi, na parang nakakaabala kayo. So yung isipan ng kapatid, galit yun sa akin. Pero nung nag-usap sila, tapos nagkwentuhan sila, alam nyo, nung nagkwento nung kapatid yung buhay niya, napayak pa yung pulis. Yung galit dati, dahil nagsabi siya ng totoo, sinabi niya yung rason kung bakit ganyan, ay nabago ang sitwasyon. Bakit? Sinabi ang totoo eh. Kaya maganda din sa loob ng church, alisin na yung pagsisinungaling. Sabihin ang katotohanan, nang may speak the truth with love. Alam mo kapatid,
Ngayong umaga, hindi pantay ang kilay mo. Gusto mo bang i-rehabilitate natin yan? Hindi pwede naman tayong maging at ease. Pwede tayong magsabihan ng totoo, huwag magsinungaling. Kasi kapag may naamoy ka o naririnig, ito mark ng may naggagawa ng pagsisinungaling. Kapag may naamoy ka at naririnig at napapansing kasinungalingan sa ating church, kalimitan, pag kasinungalingan ang pinag-uusapan, mahina ang boses. Tatandaan po natin yon. Laging nagbubulungan yan. Tapos pagdating mo, humihina na yan as nawawala. Pag ganyan ang usapan, tiyak na mayroong nabubuong kasinungalingan yan. Lalo na pag ang lalapit yung pinag-uusapan, ay hindi talaga ipaparinig yan. Kasi hindi nila sigurado kung yung pinag-uusapan nila ay totoo o hindi. Kasi ang katotohanan ay pinagsisigawan. Hindi inililihim. Amen? So, iwasan po. Sa church, bawal ang bubuyog. Amen? Application po natin, bawal ang bubuyog, bawal ang bulungan. Kasi ang bulungan ay sa kasalan. So, ano pa yung masamang gawain? Sabi, therefore, lay aside. Alisin na ninyo yan. Kasi posible na naririyan pa rin ang pagsisinungaling, pero bagong nilalang ka na may bagong pagkatao, pwede mo na yang alisin, pwede mo na yang hubarin, pwede mo na yang hindi isuot. Hindi yan mamamatay kailanman. Hinuhubad yan. Kusang paghuhubad. Ano pa yon? Pagiging magagalitin. Verse 26, kung magagalit man kayo, sabi ni Apostol Pablo, ay iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Sino dito ang nagagalit pa? Wow, kakunti na. Praise God! Ulitin ko, sino dito nagagalit pa? Talagang pag hindi mo inulit, mangyayari yung number 1 Mangyayari pa uli yung number 1 Relax lang po kayo. Walang silya elektrika dito. Walang condemnation dito. Amen? Sabi doon sa Psalms 30 verse 5, for His anger is but for a moment, His favor is for a lifetime. Kahit ang ating Diyos nagalit na minsan sa katawan ni Jesus Christ, nung ibuhos lahat ng galit sa katawan ni, for a moment lang yon. Nagalit din ang ating Ama sa kasalanan. Saan siya nagalit? Hindi kay Jesus Christ, sa kasalanan. Kasi ang kasalanan dapat may punishment. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga sabi doon sa 30 verse 5 ng Psalm, yung galit ng Diyos ay sandali lamang, pero ang kanyang pabor ngayon ay pangwalang hanggan. Amen? Pwede ba natin palakpakan? Nagalit ang Ama. Jesus kaya nagalit din? Nagalit din siya nung ang sistema doon sa templo na iba. Ginawa nilang commercialize yung templo. Meron nang nagtitinda ng kalapati, lahat ng pang-uri. Ginawa nilang exploitation na yung inexploit nila yung mga tao, yung mga galing sa malalayo, na hirap, binibentahan nila ng mga kalapati ng overprice. At hindi nang ginawa ng mga taong ito. Niwalang kabuluhan nila yung bahay panalanginan, ginawa nilang bahay ng mga magnanakaw. Ang sabi ng bahay ng tulsan, den of robbers. Sinong hindi magagalit noon? Si Jesus Christ, nagalit. Sapagkat niwalang kabuluhan nila yung bahay panalanginan ng Panginoon. Sa bahay natin, sinong hindi magagalit kapag inutusan mo ang iyong anak? Ang sagot sa iyo, wait. Wait pala yun, wait. Kala ko ibon, wait. Naging ibon na. Pag inutusan mo, wait. Kaya ang mga tatay at nanay, nagiging angry bird na rin. Nagagalit. Nagagalit ho ba mga nanay at tatay minsan sa mga anak? Ay, huwag niyong padadatingin pa yung gabi, nagalit kayo. Amen? Mas magandang napupuno tayo ng grasya kaysa napupuno ng galit. Sa sistema ho ng politika natin ngayon, natutuwa ba kayo? Naka, sabi ko nga, kung ako'y alisin niyo na Lord, pag ang sistema ng politika dito sa earth ay ganito ng ganito sa Pilipinas, ang sarap nang umuwi sa Lord. Nakakapaiyak.
Sasayawan ka lang, mananalo na ng budot. Kaya sana po, yun ang ating admonition dito sa church, maging matalino po tayo sa pagboto. Maging mapanuri po tayo. Hindi po tayo nag-i-endorso, hindi po tayo nagbablock voting. Tayo po may kalayaang pumili, pero pumili tayo ng may katwiran, marunong, pinag-isipan, pinag-aralan. Isipin nyo kung nagkatotoo yung lahat ng sinabi ng mga politiko sa lahat ng narinig ko. Meron akong 10,000 every month. 20 pesos lang ang bigas namin. Libre ang aming hospitalization. Ha? Ano pa? Ang dami. Libre ang ating ospital, ang ating pagpapagamot. Kung nagkatotoo. Pero, sabi nga ng iba, malabo pa sa pusit. Hindi ka pa magagalit sa mga ganong sitwasyon. Pwede kang magalit. Pero huwag mong gagawing 1 linggong galit yan. Na nasanay na ang puso mo, nagalit ka sa sistema. May iba nga pa isang oras, kapag nag-uusap ko yun, mataas ang boses. Kung gusto niyo magkameron ng maraming diskusyon, mag-raise kayo kung sinong iboboto. Napakagandang pang icebreaker niyan. Pwedeng magalit, sabi doon, be angry but do not sin. Hindi po inaaraw-araw ang galit. Yung talong inaaraw-araw pero ang galit hindi inaaraw-araw. Alam mo ba ninyo kapag laging galit, meron kang uncontrolled anger, merong chance na 50% na ikaw ay ma-stroke. Gusto mo bang ma-stroke? Ayaw. Posible din na magkameron ka ng anxiety at saka depression kapag laging galit. Tapos tataas ang tsansa na ikaw ay magka-diabetes ng 34%. Kasi hindi makadaloy ng ayos ang iyong dugo. Ito pang matindi, hindi ka makatulog ng mahimbing at sapat pag may galit ka. Kasi sabi doon, huwag niyong hahayaan na ang diablo ay magkameron ng tsansa. Amen? Sa Efeso 4:31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Alisin na ninyo ang puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Alam niyo yung puot at galit at saka sama ng loob, magpipinsan yan. Paradalhan ka ni Satanas ng magkakatabihan pag hindi mo inalis yung galit. Kaya sabi doon, huwag niyong bigyan ng kaaway ng tsansa na makagawa. Kasi hindi lamang galit ang mangyayari, pati yung sama ng loob. Pati yung puot. At yon, pag hindi mo na-handle na maigi, sabi nga ni Pastor, hindi mo na nararamdaman makapal na. Nakakatulog ka na ng may galit, may sama ng loob. Nakaranas na ho ba kayo ng ganon? Ulit. Nakaranas na ho ba kayo ng ganon? Yun. Erase na number 1. Ang pagsisinungaling. Abay, nung ako'y nakaranas, ako hindi makatulog. Magdamag. Ang sakit ng damdamin. Kaya maganda ho na ma-release ka dyan sa mga bagay na dahil hindi ka mapapanatag kapag ikaw ay may galit sa puso. Amen? Amen ho ba? Sabi sa unang Juan 4:20-21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? 21, ang nagsasabing, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Pansinin po ninyo, ito ang utos, hindi suggestion. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. So, ngayon, may kapatid ka ba na may kasamaan ng loob? May kapatid ka ba? Alam nga naman na nag-preach tayo pero walang application. Kasi ang ating buong pagkatao, puno niya ng grasya. Kaya mo bang i-dispense? May lakas ka ba ng loob ngayon na, sa application mamaya, lalapitan ko yung nararamdaman ko na mayroong sama ng loob sa akin.
May lakas ka ba ng loob? Alam niyo, pag nagharap kayo, magyayakapan na lang kayo eh. Isang hakbang lang ng patungkol sa pagre-reconcile, napakadali na nasunod eh. Ang Diyos naman ang gumagawa niyan. Yung unang hakbang mo, ang Diyos pa rin ang gumawa eh. Kasi yung lakas ng loob na alam niyo, tuwan-tuwa ako at nalalakasan ako ng loob, hindi yung mga barako, hindi yung mga siga. Nalalakasan ako ng loob at humahanga sa mga taong nakapagbubukas kapag siya'y masama ang loob. At nagsasabi na, ito ang nararamdaman ko sa iyo. Hangang-hanga ako sa kanya. Alam mo, Mern, masama ang loob ko sa iyo kagabi. Hindi mo ako pinamalansya. Kaya ako na lang ang namalansya. Kayo ba open din sa mga asawa ninyo kapag may vocal ba kayo na magsabi? Hindi po kalbo. Open ka ba na nagsasabi pag mayroon kang gustong mangyari? Gustong-gusto ko yung tao na ito ang gusto kong mangyari. Ito ang sama ng loob ko sa'yo. Tapos sasabihin, ganun ba? And then kayo ay nagkakaintindihan sa mga bagay na yun. Amen? So, kung kaya mong mag-isa, malakas ang loob mo, makipag-usap ka. At kayo ay magpatawaran. Kasi iisa tayo sa loob ng iglesia. Amen? At kung hindi mo naman kaya, humanap ka ng tao na magpapayo sa iyo. At hindi yung kakampihan ka, huwag kang hahanap ng kakampi kapag ikay galit. Humanap ka ng taong magpapayo sa iyo kung papaano maaalis ang galit mo at kayo magkakasundo. Kasi kapag ang kinuha mong magpapayo sa iyo yung kakampihan ka lang, dalawa na kayong galit doon sa taong yun. Pero napakasarap ng taong lalapitan mo na alam mo na ang hahanapin niya hindi yung panig mo, hindi yung panig ng isa, kundi yung pagkakasundo ang hahanapin. Kasi isa po tayo sa church. So, anong application? Lapitan mo kung kaya mo. Kung hindi naman, magpatulong ka. Magpapayo ka kung paanong hakbang na gagawin mo para maalis yan. Galit, sama ng loob, puot. Kasi hindi yan ang ating bagong pagkatao. Amen? Hindi ho yan. Hinuhubad na yan. Dati na yan. Pagsisinungaling, pagiging magalitin. Pangatlo, ano po? Ang magnanakaw ay sabi sa verse 28. Ano sabi sa verse 28? Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Again, ito po ay realization ng dati mong pagkatao. At yan na yung solusyon. Hindi naman si Apostol Pablo nagsabi na, alisin na, hubarin na yung dating pagkatao. Wala ka namang ibinibigay na bago na gagawin yan, Maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Tanong, sino dati dito ang magnanakaw? Ulit. Sino dati dito ang nakapagnakaw? Babalik na naman tayo sa number 1. Hindi daw sila nagnakaw ng mga coupon bond sa opisina, ng mga stapler, ng bala ng stapler. Hindi daw sila... Sabi daw na magnanakaw, huwag nang magnakaw. Yung dati mong pagkatao na yon, huwag ka nang magnakaw. Sa halip, maghanap na siya ng marangal na ikabubuhay. Tingnan ang ganda. Para makatulong sa mga nangangailangan. Ang ganda po ng ginawa sa atin From covetous to being generous. Yan dati magnanakaw, pero dahil ngayon ikaw ay may hanap buhay na, nakakatulong, nagiging generous ka na. Covetous ka dati, pero ngayon generous ka na. At natutuwa tayo sa mga taong napaka-generous. Yung uuwi ka na lang ng bahay, may dala ka pang isang piling na saging lagi. Isang kilong mangga, napaka-generous. Bakit? Kasi sabi doon, yan na yung ating bagong pagkatao. Dating sakim at madamot, pero dahil binago ng Panginoon, binigyan ng bagong buhay, ngayon ay mapagbigay na. Amen? Lahat po tayo, dating problema ng lipunan, pero naging pagpapala sa mga nangangailangan. Di ba? Kung saan tayo nagtatapon ng basura, problema ka ng lipunan. Akala nila ang problema ng lipunan, yung mga pumapatay lang.
Pero sa simpleng pag-ihi mo dun sa poste ng Meralco, buti hindi ka nakakuryente. Problema ka na ng lipunan. Huwag na magnakaw. Naalala ko po doon sa Cebu, kami ay mga early 2000 po yon. Si Pastor Anthony ang chairman ng Batangas City. Pagdating namin doon sa church, nagmi-mission kami doon sa Cebu, sa San Remigio, Pontang South. Kami di tawag-tawag yung mga kapatiran na mag-host sa amin. Tapos fellowship kami, kantahan kami. Itong aming isang kapatid na coordinator, yung kanyang bag na pinag-ipunan namin ng lahat ng baon namin, tsaka pambayad sa aeroplano, naipatong niya dun sa silya, nakabukas. Kami naman nagpi-praise and worship kasi mga Kristiyano Aba, open the eyes of my heart, Lord. Ay, hindi na open, naka-close. Naka-close ang mata. Pagkatapos po ng service na yon, ng welcome service na yon, pagbukas ng kapatid, ang laking pera, ubos yung aming wala, nanakaw. Wala kami tuloy pagsimulan ng aming gagawin kasi wala kaming pera, hindi kami makapamasahe, hindi kami makaalis. Pero nila sa loob ng church, nanakaw. Sa ganito. Dito, wala magnanakaw po. Wala na. Wala na. Pero sa biyaya ng Panginoon, alam nyo, dahil tayo ay kubetos dati, pero generous na ngayon, tayo ay meron ng kakayahang mabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Sa pamumuno ni Pastor Anthony, siya ang chairman noon, pinadalhan kami ng ng support, ng pera. Tapos, pagkatapos po noon, di kami naka-move on na doon sa nangyaring yun. Bakit? May kakayanan ka na makatulong sa mga nangangailangan. Hindi ka na insensitive. Meron ka ng pakiramdam Kasi hindi ka na kubetos. Generous ka na. Tatandaan ko palagi kami, Pastor Anthony, pag merong seminar sa Jabez, this church, laging merong allotment para sa mga pastor para mag-seminar doon sa Camp Jabez. 5 days po yun. Totally free ang mga pastor. Bakit? Nakakatulong na tayo sa mga nangangailangan. Hindi ka nakubetos. Yung application na ikaw ay generous na, nangyayari na sa ating buhay. Hindi ka na magnanakaw. Hindi ka na nangungupit. Hindi ka na namimitas ng talong na nagpapaalam ka doon sa puno. Abay, doon sa amin sa bukid, nagpunta kami sa bukid, ubos ang niyog. Sabi ko doon sa aking kasama, si Sister Solet, alam niyo, may nangunguha talaga dyan na nagpapaalam lang sa puno. Pero pag nagtatanim ka, pupulaan ka nila. Sabi, hindi mo na yung mapapakinabangan. Pero pag namunga, sila nakikinabang. See? Huwag na magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na pamumuhay. Ano yung pang-apat? Yung masamang magsalita. Yan po yung masamang gawain ng ating lumang pagkatao. Verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Alam niyo, ang bawat salita natin ay buhay. Ang bawat salita natin ay binabantayan sapagkat ito ay pwedeng buhay, pwedeng kamatayan, pwedeng pagpapala, pwede ring hindi. Ano ho ba lumalabas sa ating mga bibig? Sabi doon yung unwholesome sa English ay sapros. Rotten. Huwag daw pong lumabas sa ating mga bibig. Yung mga mabahong yan. Yung rotten, bulok. Pero yung may nalabas sa bibig mo, bulok. Tapos putrid. Ano yung putrid? Yung mabaho na parang amoy basura. Huwag daw pong lumabas sa ating mga bibig. Worthless. Walang pakinabang. Hindi pa pakinabangan ng tao yung sasabihin. Ano yan? Yung mga gossip. Yung mga pagbabakbite. Yan. Ano ba yung gossip na yan? Yung pagchichismisan na wala namang kabuluhan. Naninira sa likod, backbite. Slander, sinisiraan ng puri.
Alam mo ba si kumare, kita ko, may kasamang pare. Si kumare may kasamang kumpare. Wala ang kumpare. Of course, nanunumpa, sinusumpa mo. Be little. Minamaliit mo yung isang tao. Base sa kanyang pinag-aralan, base sa kanyang estado sa buhay, base sa dami ng kanyang asset, iba ang iyong pagtingin. Iiwasan po natin yung mga bagay na yan. Dinidefame, sinisiraan, binabagsak, ibinababa. Mock, kinukutya. Kaya, iwasan na po natin yan, yung masasamang pananalita. Colossians 4:6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. Ano daw pong uri ng pananalita ang kailangan natin? Yung kaaya-aya at kapaki-pakinabang. Kaya, alam nyo, ang pinakamalakas na muscle sa katawan natin, itong ating bukod po sa dila, itong ating panga dito. Kaya niyan dumurog ng kahit anong Kaya din niya magsalita ng walang warm-up Ang legs natin, wina-warm up pag nagja-jogging at tumatakbo. Pero itong pagka-umaga na lang, tatalak talaga yan. Kaya sabi doon, ang bawat lalabas, kailangan kaaya-aya at kapaki-pakinabang. Tayo ay nasa proseso ng renewal ng ating isipan at kino-consider po natin ang lahat. Walang perpektong tama lagi ang salita. Pero in the process, kapag nakita natin yung ginagawa ng Espiritu Santo na tayo pinapatnubayan, medyo nag-iiba-iba na. Gumagaan, nagiging maayos, nagiging kapaki-pakinabang ang ating bawat salita. Ano po ating takeaway? Yan na. Tayo ay, basahin nga po natin, tayo ay mga bagong nilalang na. May bagong pagkatao, nilalang ayon sa wangis ng Diyos, kaya makalalakad na tayo ng may kabanalan sa ating mga gawa sa patnubay ng banal na Espiritu. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang nagsimula sa aming buhay ng pagbabagong ito. Kami, Panginoon, ay nasa proseso pa ng pagbabago ng aming isipan, ng aming damdamin, ng aming behavior. Pero naririto kami, Panginoon, na handang laan para mabago ng inyong biyaya. At ang mga naririto, Panginoon, alam ko po na bawat isa sa amin ay may mga, in somehow, some ways, Panginoon, may mga dinalang pangyayari ng lumang pagkatao. But despite of all these things, alam po namin, Panginoon, na pwede mo kaming tulungan na makalapit sa aming application. Pwede namin mayakap, mahagkan ang aming mga kapatid na nakasamaan na namin ng loob. Ito man ay nararamdaman namin, ito man ay hindi namin alam, Panginoon, alam po namin, Diyos, na kayo po ang kikilos sa aming kalagitnaan. Napakasarap po na mamuhay ng may kapayapaan sa isa't isa. Napakasarap pong mamuhay na kami, Panginoon, ay nagsusuot ng aming bagong pagkatao, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan sa aming kalagitnaan. Ganon din ay nilalapit po namin sa inyo ang mga taong naririto ngayon, mga bisita na nais kang tanggapin, na siyang nagbibigay ng bagong pagkatao, new creation, hindi kailangan modified, nagsisimula sa loob. Magsisimula lang po ito sa pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo para pagkalooban tayo ng buhay sa ating espiritu. Kaya inaanyayahan kita sa isang panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak kung wala ka sa buhay ko. Naniniwala ako na kayo ay namatay sa krus para sa kabayaran ng aking mga kasalanan. Nagpapasalamat po ako sa buhay na walang hanggan na iyong ibinibigay na walang bayad. Pinananampalatayanan ko po na kayo ay namatay para sa akin. Salamat po sa buhay na walang hanggan na aming tinatanggap ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung yan po ay tinanggap nyo sa ating mga bisita, sa mga nanonood, garantisado po yan, totoo po yan na kayo ay may buhay na walang hanggan. Tayo po ay dadako sa pagpira-pirasyon ng tinanggap.